Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Tunghayan ang lahat ng kaganapan sa kwentong pinamagatang The Missing Groom. Oras na naman na Isa na rin marahil ito sa mga hinding-hindi ko malilimutang karanasan bilang isang taong may kakatuwang kakayahan. Hindi na iba sa akin ang makakita at makadama ng mga bagay na hindi maipaliwanag o sadyang walang lohikal na eksplanasyon. Nakita ko na rin halos ang iba't ibang uri ng mga hindi pangkaraniwang nilikha, mula sa mga hindi matahimik na kaluluwa hanggang sa mga elementong nakatira sa mga bahay o mga lamang lupa. Ngunit sa lahat ng nakita ko, ang kwentong ito ang patuloy na nagbibigay sa akin ng hilakbot sa tuwing maaalala ko. Marahil sapagkat isang malapit na kaibigan ang sangkot dito. Isang kaibigan na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. At kasama sa misteryo ng kanyang pagkawala ay ang hiwagang nababalot sa mga pangitaing aking huling nakita. Balete Chronicles. Noong taong 2005, buwan ng Oktubre, huli kong nakita si Ron. Isang kaklase sa kolehiyo na naging kasamahan ko rin sa trabaho. Masaya siyang kasama. Mabait, matulungin at higit sa lahat, makarisma sa mga tao. Dala na rin marahil ng lahi niyang may pagkatisoy sapagkat purong Espanyol ang kanyang ama. Marami ang nagkakagusto kay Ron. Lingid sa kaalaman ng lahat, pati pala mga hindi maipaliwanag na mga nilalang ay nagkakagusto rin sa kanya. Tandang-tanda ko pa isang araw bago siya mawala. Biglang dumating sa aming bahay si Ron. Humahangos. Tila hinahabol ng kung sino at wala sa sarili. Nang makalma ay isang sekreto ang sinabi sa akin ni Ron na hinding-hindi ko malilimutan. Kathy, ayaw niya akong tantanan. Natatakot na ako. Pahayag niya. Ha? Sino? May nadisgrasya ka sigurong babae, no? Pabiro ko pang tanong. Subalit na natiling seryoso si Ron at alam kong hindi siya nagbibiro. Yung babaeng nakatira sa puno ng mangga sa may likuran ng bahay ko. Ayaw niya akong patahimikin. Di ba nakita mo na rin yun nung nagpunta ka sa bahay ko? Kanina, paggising ko, hindi lamang siya nasa loob ng kwarto ko. May iba pa siyang mga kasama. Sinabi niya mga tauhan daw niya yung mga yun at pinakukuha na niya ako. Umiibig daw siya sa akin at ako daw ang gusto niyang maging asawa. Ayoko sumama sa kanya, Kathy. Ayoko. Namumulang sambit ni Ron at halatang halata talaga sa kanyang takot na takot. Natigilan ako. Alam ko kung sino ang babaeng tinutukoy ng aking kaibigan at hindi iyon isang pangkaraniwang babae lamang. Isa siyang lamang lupa na nakatira sa matandang puno ng mangga sa may likuran ng bakod ng bahay ni Ron. Ilang beses ko nang nasulyapan ang nilalang na iyon. Bagamat tao ang katawan, iba naman ang mukha niya. Matutulis ang tenga ng lamang lupa. Makikipot ang kulay abong mga labi at
at may mga matang sakop halos ang kalahati ng buo niyang mukha. Wala siyang saplot subalit napakakintab ng balat at tila pinintahan ng buong katawan ng pilak. Isang tipikal na itsura na mga gaya niyang mga lamang lupa na nakatira at naghahari sa matatandang puno sa paligid. Ilang beses na ring nagkasakit si Ron dahil dito at ayon sa mga manggagamot na aming napuntahan, isang reyna daw ang naturang babae at hindi sinasadyang nagkagusto kay Ron. Gusto raw kunin ng naturang lamang lupa ang kaibigan ko upang maging kabiyak sa ilalim ng lupa. Sa maraming beses ng pagtatangkang ipaputol ang puno ay wala ni isa ang nagtagumpay. Halos lahat ay nagkasakit. Hindi pa man nagagalaw ang puno ng mangga. Napaisip ako. Ilang segundo pa'y nag-alok ako kay Ron ng, "Dumito ka na lang kaya muna." Nakakaiya naman kasi Kat eh. Nahihiya ako. Isa pa, baka kung anong isipin ng mga magulang mo. Sagot niya. Pero batid kong wala na siyang ibang mapupuntahan. "Doon ka na muna sa guest room sa baba. Wala namang tumutuloy doon eh. Isa pa, mas mahalaga yung kaligtasan mo higit sa sasabihin ng sino man. Kilala ka naman na dito sa bahay. Ako na yung bahala magpaliwanag." Paniniguro ko. Doon ko lamang nakitaan ng bahagyang pagkalma si Ron. Medyo naalis na rin ang pangamba niya sa mga mata. Bago ko pa man ipinakita kay Ron ang guest room upang siya naman ay makapagpahinga, ay hinubad ko ang suot kong kwintas na may palawit na krus. Bigay iyon sa akin ng isang pari sa isang simbahang aking napuntahan may ilang taon na rin ang nakararaan. Naikwento ko sa pari ang aking kaibang kakayahan at iniabot niya iyon sa akin. Proteksyon ko daw laban sa masasama. Hindi ko iyon hinubad magmula noon. Pero ngayon, alam kong mas kakailanganin iyon ni Ron sa kanyang laban. Maghapong natulog si Ron sa guest room. Halos hindi na nga siya kumain. Naawa ako sa kaibigan ko. Halatang matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapagpahinga ng ganoong kapayapa. Madalas daw kasi ay ginagambala siya ng babae sa puno ng mangga sa tuwing siya ay nagpapahinga sa loob ng kanyang silid. Kung hindi man daw aalugin nito ang kanyang kama, ay kinakalmot siya sa iba't ibang parte ng mukha at katawan. Iyon pala ang dahilan kung bakit laging may hindi maipaliwanag na galos o sugat si Ron sa maamo nitong mukha o katawan. Kagagawa ng isang nilalang na nanghihingi ng pansin at pag-ibig sa kanya. Kinagabihan. "Ron, kain ka muna ng dinner." Tawag ko sa guest room. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi. Kami na lang dalawa ang hindi pa kumakain. Walang nagbukas ng pinto. Ilang beses pa akong kumatok at tumawag subalit walang Ron na lumabas ng silid. Agad kong ipinakuha ang susi sa aming kasambahay at binuksan ang guest room. Isang madilim at malamig na hangin lamang ang aking nabungaran. Nang buksan ko ang ilaw, ay wala na roon si Ron. Magulo ang kama, tanda ng masarap na tulog ng aking kaibigan. Subalit wala na siya doon. Walang bakas na siya ay lumabas ng kwarto. Walang nakakita ni isa man sa mga kasambahay ko sa kanyang paglabas ng kwarto o maging sa bahay. Ang pagtataka ko ay napalitan ng pagkakaba nang mapansin kong may mga bakas ng putik sa puting sahig ng silid.
ilang mga bakas ng paa na matutulis ang dulo ang aming nakita. Mula sa bintana ay tumungo ang mga bakas sa may gilid ng kama. Kung kaya't, "Yaya, pakibuksan ang gate. Lalabas ako. Bilis!" Taranta kong utos sa aming kasambahay. Madaming bagay ang naglalaro sa aking isipan, subalit may parang bumulong sa akin kung nasaan ang aking kaibigan. Mabilis kong nailabas ang malaki kong sasakyan noon na hindi ko pa gaanong gamay imaneho. Dala na rin siguro ng masyadong pag-aalala kung kaya't halos lumabag na ako sa batas trapiko sa sobrang pagmamadaling makapunta sa bahay ni Ron na ilang milya lamang ang layo mula sa amin. Ilang minuto pa ay mabilis ko ring narating ang kanyang bahay. Subalit patay ang ilaw at madilim ang buong lugar. Kumatok pa ako sa apartment ng kanyang landlady upang manghiram ng susi ng bahay. Idinahilan ko na lamang na napag-utusan ako ni Ron. Mabilis naman iyong iniabot sa akin ng kanyang landlady. Ilang beses na rin naman kasi niya akong nakita sa 3-story townhouse na iyon ni Ron sa isang private subdivision sa Valenzuela City. Pagbukas pa lamang ng pinto sa salas, kinilabutan na ako. Isang hindi maipaliwanag na amoy na nakakasulasok ang bumungad sa akin. Mahamog at malamig din ang temperatura sa loob ng bahay kumpara sa mainit na panahon sa labas. Agad kong binuksan ang ilaw sa buong kabahayan. Wala si Ron kahit saan mang parte ng bahay. Nasa aktong naghahalughog ako nang mapansin ko ang mga maputik na sahig mula kusina papalabas sa kanyang likod bahay. Kagaya rin iyon ng mga bakas ng paa na nakita ko sa loob ng aming guest room. Bigla akong napatakbo papalabas ng backyard ng townhouse unit ni Ron. Magubat kasi ang likurang bahagi ng townhouse at hindi pa naaayos. Walang Ron na sumagot o nagpakita man lang. Natigilan ako. Paano ba naman kasi ay may napansin ako? May napansin ako sa katawan ng puno ng mangga kung saan nakatira ang babaeng lamang lupa. May kung anong kumislap doon na humagip sa gilid ng aking paningin at nang lapitan ko, doon na ako napaiyak ng husto. Nakasabit na kasi doon ang kwintas kong krus na ipinasuot ko kay Ron kanina lamang upang magamit niyang proteksyon. Huli na pala ang lahat. Naging huli ang aking pagdating. Tuluyan na siyang nakuha ng babaeng lamang lupa. Nawala na si Ron na parang isang bula. Mula noon hanggang ngayon ay nasa list of missing persons pa rin si Ron. Hindi na nakita pa ang aking kaibigan.